Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? Meron akong mga i-discuss ngayon guys, yung tungkol sa mga simptomas ng anxiety. Kung kayo man ay nakakaranas ng anxiety, maraming mga simptomas ang nararamdaman ng bawat isang tao, bawat isang individual na mayroong anxiety. May mga simptomas na malala sa ibang tao, meron namang mga ibang simptomas naman na mas malala sa ibang tao. So, sa akin guys, nagkaroon ako ng maraming simptomas. Na-discuss ko yan sa ibang mga video ko dati. Marami akong karamdaman na nagpabago ng buhay ko. Isa sa mga yun ay yung pagkakaroon ko ng pananakit ng ulo ng mahabang panahon. Madalas sumakit yung ulo ko dati guys. Hindi ko minsan, kahit na mag-pain reliever ako dati, hindi natatanggal. So kaya noon madalas ako nagpapacheck up, nagpapacheck ng mga blood chem, lahat guys pinapacheck ko. And then eventually guys, after siguro mga how many months, na-lessen na yung pananakit ng ulo ko. In and out, off and on, in and out, off and on, ganun nangyari yung pananakit ng ulo ko. Isa yun sa mga naging parang simptomas ko dati nung una kong naramdaman yung mga simptomas ng anxiety. Aside dun sa pananakit ng ulo guys, ang pinaka-highlights ko yung pagkakahilo. Yung pagkakahilo guys, talagang pag meron kang anxiety, mararanasan mo yung pagkakahilo. Karamihan sa mga may anxiety guys, nagkakaroon ng mga imbalance, para kang matutumba, ganun. And karamihan guys, yung iba tumatagal, yung iba less lang, hindi gaano. Pero yung mga chest pain guys, naging part yan talaga ng aking journey ng anxiety. Paninikip ng dibdib, mahirap huminga, pagnanamb ng kamay, paa, even katawan, yung mukha, panga, ganyan, nagnanamb siya. And then, yung pananakit ng mga kasukasuan, yung pananakit ng likod guys, sobrang tindi ng pananakit ng likod na minsan sa upper back, minsan sa lower back, kaya nga minsan nakaka-trigger kasi lalo kang matitrigger sa ibang mga simptomas mo, so sobrang kakaisip mo kung ano na yung nararamdaman mong mga simptomas na yun. Aside doon guys, meron pa akong mga naranasan na parang pati sa dati pagka naliligo ako. Pag naliligo ako guys, naririnig ko yung shower. Parang natatakot ako dati. Kasi yung patak niya parang na-nervyos ako. Ganon katindi yung sa akin. And then dati hindi ako makaligo guys mag-isa. Takot ako dati. Kasi parang feeling ko pag meron akong ilo, pag marami akong nararamdaman sa katawan ko, ayokong mag-isa dati. Maski sa pagtulog guys, sobrang hirap ng tulog. Kasi ito guys nangyayari sa sobrang kakaisip natin pag may anxiety ka. Sa mga nararamdaman mo. Ang lawak guys nung iniisip ko. Ewan ko guys kung nararanasan yung mga may anxiety. Sa akin guys, ang lawak ng iniisip ko, simula dun sa baka may sakit, ano nang mangyari sa akin, super advanced ng pag-iisip. So, nagkakaroon ng insomnia or hirap sa pagtulog. Or, karamihan naman sa akin, lalo akong hindi maganda yung pagtulog ko. Ganon. Minsan guys, pag umaatake ulit yung anxiety ko, ganon yung nararamdaman ko mga simptomas. Hirap makatulog, ang daming panaginip, ang daming napapanaginipan, iba-iba. Minsan hindi mo na ma-recall. Minsan ma-recall mo yung iba kasi sa sobrang halo-halo ng panaginip. Ganon. Yung sa akin guys. And then, meron din akong mga dati, pag lumalabas ako, takot din akong lumabas dati. Pero ngayon, after siguro mga few months, na-practice ko ng lumabas. Kaya ito guys, sobrang hirap yung challenging ng pagka first time mo sa anxiety. Sobrang hirap guys yung lalabas ka, ipa-practice mo kahit na may nararamdaman ka. Sobrang hirap yon. Ito yung pinaka-challenging ko dati. Yung exposure therapy na tinatawag nila. Exposure therapy meaning kahit meron kang nararamdaman, kailangan lumabas ka, huwag ka matakot, ganon. Kahit na sobra yung takot mo, hindi kailangan i-practice mo yung i-manage yung sarili mo sa public, sa labas, kahit na may nararamdaman ka. Yun yung pinaka-challenging sa akin guys. Nung nag-umpisa ako sa anxiety,
at gusto kong tulungan yung sarili ko. Nagkaroon ako ng exposure therapy pero very challenging. Ang nangyari sa akin nun guys, pag exposure therapy na pagbalik ko, intense na yung mga simptomas. Mayroong paglabas ko, may nararamdaman ako pero pagbalik ko, sobrang intense talaga nung physical symptoms ko. Sa sobrang takot ko, feeling ko pagod na ako ganun. So yung mga numbness, yung mga paninikip ng dibdib, naging part yan ng journey ko. And then, pagkananakit na, madali akong mapagod dati guys. Sobrang dali ng mapagod ako, parang hihingalin na ako, konting galaw ko lang dati. Dati guys, madalas akong maglinis, maglinis ng bahay, kahit lahat gagawin ko. Pero nung nagkaroon ako ng anxiety guys, na bago lahat yun, madali na akong mapagod. Pero pagka nakaka-adjust ka na ba, pwede ka nang bumalik sa ganun, sa normal na buhay mo. Pero pagka may anxiety ka kasi guys, ang hirap kasi kahit na hindi ka anxious, minsan nararamdaman mo pa rin yung ibang mga simptomas. Light na lang kasi namamanage mo na yung anxiety, pero meron kang nararamdaman. So, ang nangyayari kasi guys, sa dami ng nararamdaman, sa dami ng naranasan natin noon, sa dami ng mga takot, ng mga hindi mo maipaliwanag na karanasan sa anxiety. Pag ngayon, pag iniisip natin, yung takot nandun pa rin. Kasi may konting maramdaman tayo, may konting maramdaman lang sa katawan natin. Nagre-response na tayo ng sobrang takot. Sa sobrang takot, nare-recall natin yung mga nangyari sa atin noon, yung mga nakakatakot na nangyari sa atin, nakala natin parang last day na natin, ganon. Sa sobrang takot yun guys, nare-recall natin yung nakaraan. So, pagka nakaranas tayo ng mga simptomas, light na symptoms, natitrigger siya ulit. Bumabalik siya ulit sa parang back to zero. So, lahat yun guys ng mga pagsubok na nangyari dati sa mga naranas natin, sobrang hirap talaga. So, it's very important guys na ma-manage talaga natin. One of the thing na pwedeng natin gawin is to sweat. Kailangan magpawis tayo guys. Every day, kailangan nagpapapawis tayo. Gumagalaw tayo, nag-exercise tayo kahit sa bahay lang. O try to find some exercise na pwede ninyong gawin sa labas. So make it sure na pinagpapawisan tayo, naaarawan tayo. Vitamin D is very important pag meron kang anxiety and depression. So make it sure you get a proper vitamin C in the morning. Make it sure na pinagpapawisan, nakakapag-exercise, gumagalaw-galaw tayo. Kasi the more na hindi tayo gumagalaw, the more na nagtatagal yung anxiety symptoms. So the journey, sa aking journey guys, nakita ko doon yung advantage ng pag-i-ehersisyo, pag-i-exercise is really important for the people who have anxiety and depression. So try to manage yourself every day, kahit na mahirap guys, unti-unti guys, kasi sa ako, ginawa ko talaga yun. It can be also help sa inyong lahat na nanonood. So, try to manage slowly. At least, yung everyday ninyo may nagagawa kayo. Everyday, meron tayong ginagawa para sa pag-recover natin. Kung nagba-back to zero tayo, it's okay. It's part of how we manage. Part yun ng journey natin. Huwag kayong mag-give up kasi I never give up. Maski sobrang hirap guys. Sobrang hirap talaga. Pero the very important is yung sa sarili natin kung paano natin ma-manage. Kasi guys, kahit sabihin din ng iba na ganito gawin natin, ang hirap talaga guys. Alam ko sa buong video ko, sa lahat ng video ko guys na ginawa ko, ramdam ko talaga yung hirap. Kaya sa mga nanonood sa inyo guys, alam ko yung hirap, alam ko yung pagsubok, alam ko yung tunay na nararamdaman ng isang may anxiety. So I know exactly yung nararamdaman ninyo. Kaya nag-share ako ng video for you guys to help also yourself na kagaya din ng mga ginagawa namin. I hope guys nakakapulot kayo ng aral sa aking video and I'll see you in my next video. Bye!